sa mga headlines. Outreach program isinagawa sa Barangay White Kulaman, Kitaw-Taw, Bukidnon. 1.8 million pesos Sustainable Livelihood Program ibinahagi sa mga PO sa Coronadal City. Tunghayan ang kwento ng pagbabago ng isang former rebel mula sa pagiging rebelde, ngayoy pastor na. At silipin kung papaano naging simbolo ng pag-asa para sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Cotabato ang pagpapatayo ng Greenfield National High School, Maria Caridad Extension. Tutok na sa Agila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Pinasok ng mga kasundaluhan ng 72nd Infantry Gabay Battalion, katuwang ang mga kapulisan mula sa Bukidnon, 2nd Provincial Mobile Force Company at ng 13th Regional Community Defense Group ang Barangay White Kulaman sa Kitaw-Taw, Bukidnon para maghandog ng iba't ibang serbisyo sa isinagawang Community Outreach Program. Si Agila Trooper Precious Medrano sa detalye. Sanib puwersa ang mga kasundaluhan ng 72nd Infantry Gabay Battalion, kapulisan ng Kitaw-Taw Municipal Police Station, 2nd Bukidnon Mobile Force Company at ang 13th Regional Community Defense Group sa isinagawang Community Outreach Program sa Barangay White Kulaman, Kitaw-Taw, Bukidnon noong ika-14 ng Mayo. Lubos na nagpapasalamat ang mga residente ng Barangay White Kulaman sa ibinahaging serbisyo gaya ng pamamahagi ng tsinelas, food packs, pati na rin mga hygiene kits, kasama na riyan ang libreng check-up mula sa munisipyo ng Kitaw-Taw. Dako kayo ang akong pagpaabot sa pasalamat isip usa ka lumulupyo niining among barangay nga nahatagan mi ninyo og pagtagad. Layunin ng programa na maipadama sa komunidad na nariyan ng gobyerno upang tulungan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang simpleng pagtutulungan ng bawat ahensya, pag pinagsama, isang malakas na puwersa. Puwersang magdadala ng galak at tuwa sa bawat isa. Mula rito sa Kitaw-Taw, Bukidnon, ako si Precious Medrano para sa Agila News Network. Ibinahagi sa mga people's organization mula sa Sarangani at South Cotabato ang kabuuhang 1.8 million pesos na halaga na Sustainable Livelihood Program na pinangunahan ng DSWD Region 12 sa Coronadal City. Ang mga natanggap na livelihood assistance ay magagamit ng mga PO members bilang panimula sa pagsabak sa pagnenegosyo. Si Agila Trooper Jeff Asan sa detalye. Nakatanggap ng total na halagang 1.8 million pesos ang mga people's organizations mula sa probinsya ng Sarangani at South Cotabato sa nagdaang SLP EO70 Release of Checks and Certificate of Accreditation ng Sustainable Livelihood Program Associations na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Region 12 na ginanap sa DSWD Regional Court, Purok Mabanag, Barangay Zone 3, Coronadal City, nito lamang ika-31 ng Agosto 2023. Dalawa sa nasabing mga benepisyaryo ay ang Pula Bato Sustainable Livelihood Farmers Association at Palo 19 Sustainable Livelihood Farmers Association na sa pamamagitan ng isinagawang Community Support Program ng 39th IB ay idiniklarang ng CLERD na naging dahilan na mas madaling pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dito sa Barangay Palo, Manggol, sir, morning ang mga kinahanglan karon. Kay lalo na nga layo kayo sa Tampakan, tapos kami dito layo po, dapat dito may tabangan na mo ang community. Ang SLP program ng DSWD ay isang capacity building program na naglalayong mabigyan ng seed capital ang mga POs para sa kabuhayan angkop sa kanilang komunidad. Dahil sa patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno,
Sa pagpapatupad ng whole of nation approach ay tuloy-tuloy rin ang pag-angat ng kalidad ng buhay sa mga malalayong komunidad. Jeff Asan para sa Agila News Network. Hindi lamang sa aspetong ekonomiya, yumabong ang mga buhay ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. Ang iba'y mas napalapit pa sa Panginoon. Gaya na lamang ni David Manlumaray, dating political instructor ng NPA Guerrilla Front 57, kung saan mula sa pagiging rebelde, ngayoy isang pastor na at salita ng Diyos ang isinisiwalat sa komunidad. Subaybayan natin ang kwento ng pagbabago sa report ni Agila Trooper Robin Bakay. Matapos ang mahabang panahon na pakikibaka laban sa gobyerno, napagdesisyonan ni David Manlumaray, dating political instructor ng Guerrilla Front 57, na sumuko na at mabuhay ng mapayapa kasama ang pamilya. Sa kanyang pagbabalik ay nabuksan rin ang bagong oportunidad para kay David. Sa tulong ng 72nd Infantry Battalion at ng lokal na pamahalaan ng Kitaw-Taw, ang dating ideolohiyang makakaliwa ni David ngayon ay napalitan ng mga aral ng Diyos. Kasalukuyang nakakustudiya si David sa Headquarters 72 IB, kung saan naigugol niya ang kanyang panahon upang maging mag-aaral ng Bible School at naka-enroll ng Ministerial Training Course. Kuda ko po kaya nga akong pasalamat po sa atong labang makagahom. Naghihatagan ko niya o panahon pagyod sa taas nga panahon nga nakalimutan ko siya. Pero sa diha giunsa ta sa pagpalangga sa Ginoo, naagyod ang tinuod nga Dios. Kay wala pa siya na mo'y nagagiya kanako, wala na ko karon sa pagkakaron. Isasalang siya sa 12 linggong session upang maging isang ganap na pastor at makabahagi ng salita ng Panginoon. Ang buhay ni David ay nagpapatunay na ang bawat tao ay may pag-asang magbago at matamasa ang tunay na kapayapaan sa kanilang mga puso. Katuwang ang mga taong handang ialay ang buhay para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Mula rito sa himpilan ng 72nd Infantry Battalion sa bayan ng Arakan. Ako si Robin Bakay para sa Agila News Network. Isang simbolo ng kapayapaan at katapangan ngayon ang pagpapatayo ng Greenfield National High School Maria Caridad Extension sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Cotabato, kung saan kinakapitan ito ng mga residente ng lakas ng loob para hindi na muling madinlang pa ng New People's Army at makapamuhay sila ng payapa. Dala-dala ang kanilang magagandang pangarap, lalo na sa mga kabataan sa lugar. Narito ang report. Sumibol ang isang panibagong yugto para sa Barangay Maria Caridad sa Arakan, Cotabato, matapos matigil ang operasyon ng Father Fausto Tentorio Memorial School Incorporated na nakitaan ito ng mga paglabag sa lituntunin ng Department of Education, lalo na't nasilip din ng ahensya at maging ng kasundaluhan ng 72nd Infantry Gabay Battalion ang koneksyon ng institusyon sa makaliwang grupo. Nabunutan ng tinik ika nga si Barangay Maria Caridad Chairman Ruben Commission Anaruna dahil sa pagkakabisto sa lihim ng organisasyon na muntik nang ikinasira ng kinabukasan partikularmente ng mga kabataan sa lugar. Ang management sit-in sa mo ang barangay session, kagawad pa ko that time, gipresent nila nga mauni ilang programa, magtukod og eskwelahan, libreng eskwelahan. Siyempre sa itong panahon nalipay kami, kay tungod nga wala jud mi high school diri sa amo ang barangay. So nagbiling sila og kanang mga document nila nga kung mangita ang mga sundalo kunuhay na ami ipakita. Nilabay na ang mga tuig na assignan mi diri og tropa nga gikandakan mi og kanang community support program didto na natuki nga may mga nagatestimony na nga mauni na ay koneksyon sa pikas. Ang Greenfield National High School Maria Caridad Extension ang nagsilbing gamot sa sugat na iniwan ng Father Fausto Tentorio Memorial School Incorporated. Sa paghilom ng takot at pangamba ng mga residente ay ang unti-unting
pagbangon ng mga naudlot na pangarap ng mga mamamayan. Gusto na ko, pag makagraduate na ko, kahit ko ang kurso is police. Kaya gusto na ko makatabang ko sa akong pamilya, kahit dati, grabe jud ilang paningkamot para lang mapa-eskwela migtaro. Excited ko makaadto sa eskwelahan para nga may ara ko nga matunan. Nasungkit lang din naman ng paaralan ang pinakamataas na marka sa paksang math sa ginanap na division exam. Sasabi natin na medyo traditional yung approach natin sa pagtuturo kasi nga kulang tayo sa instructional materials. Yung passion na lang po sa pagtuturo sa mga students yung ginagawa namin. Nagbigay suporta rin ang Gawad Kalinga para sa paaralan sa pamamagitan ng Adlay Rice Farming. Ito isa yung bagong plataforma ng Gawad Kalinga na kung saan mapuntahan, makonekta yung mga kababayan natin na napag-iwanan. Yung mga community, barangay, at saka yung lalo-lalo na yung mga kababayan natin mga magsasaka. Magpadayon kita sa mga Adlay Rice kay mas dako kayo matabang sa mga tao na lisod-lisod karon siya. Mas paigtingin pa ng pamahalaan ang kampanya sa pagpapatayo ng mga paaralan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. This was an initiative started by Secretary Liling Briones. We call them the last mile schools. Mao ni siya ang pinakaunang intervention sa Department of Education. Nag-establish ta og mga eskwelahan sa GIDA areas to catch kadtong mga batanon o mga bata na kinahanglan mag-eskwela pero they feel na layo ang ubang mga eskwelahan sa ilaha and so dili na sila nag-eskwela. Dito nakikita namin ang coordination approach and lahat ng mga agencies as well as yung mga concerned NGOs ay nagsasama-sama para lang maipaabot ang mga government services doon sa constituents, doon sa communities dito sa area of coverage namin. Kami sa 72nd IB ay tuloy-tuloy sa aming mission to maintain and promote a lasting peace in the area of Barangay Cotabato. Sa datos ng 72nd IB, matagumpay na namonitor at napatigil operasyon ang 3 NPA-affiliated schools sa AOR ng batalyon. Patunay lamang ito sa senseridad ng pamahalaan na protektahan ang mga panibagong henerasyon ng kabataan laban sa rebolusyong idealismo ng mga NPA. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Agila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Agila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!